At para masimulan natin yon, dapat natin aminin na may problema. Tanong, anong problema? May problema ba? Ano problema? Actually, hindi ano yung problema eh. Hindi ano. Sino? O, gusto niyo ebidensya? Kasi baka hirap ka pa aminin. Aminin. Romans 7. Romans chapter 7. Kita nyo na? Romans 7, simulan natin sa verse 15. Romans 7:15. May problema ba? Kasi kung sasabihin mo wala, ang linaw eh. Romans 7, verse 15. Ano sabi? For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. Tagalog. Di ko maunawaan. Ano problema? Actually, yan yung problema eh. Huwag na tayo magmamaangan. Yan yung problema. May nagsabi, pag-aaral ko, pag-research ko nito, na yung nagsasalita daw dyan, na kino-quote ni Pablo, unbeliever. Mas marami yung mga writers na nagsasabing hindi. Believer to. Believer at his highest peak of spirituality. When we say highest peak of spirituality, yung spiritual discernment niya is at his highest peak. Ibig sabihin, napaka-spiritual nitong taon to. Why? Kasi nakita niya problema. Kasi kung hindi spiritual itong taong ito, wala. Hanggang ngayon, hindi niya alam. Na ang problema, sarili niya. Hindi ko maunawaan ng akin sapagkat hindi ko ginagawa. Kita nyo? Ano yung gusto niya kayang gawin? Yung natutunan niya sa salita ng Diyos. Yun yung gusto niyang gawin. Kaya lang ang problema, hindi niya magawa. Why? Yun na nga, hindi niya maintindihan sarili niya. Bihira, alam ko kung ano yung tama, pero ayaw ko gawin yung tama. So, sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong, ba't niya kinasusuklaman? Kasi, sabi ng Bible, kasalanan. And yet, yun yung ginagawa ko. Kaya yung mga nakakounselan ko na, Pastor, pabalik-balik na ako sa kasalanan ko. At least aware ka eh. Kasi kung di ka aware, laki ng problema mo. Kasi kung aware ka, may gagawin ka. Hello? So, aminin, ito yung problema namin. Ewan ko, sino tatanggi sa atin? Tama ba? Next verse.
verse 17. I that do it. But sin that dwelleth in me. Ito yung tinatawag na indwelling sin. Save na tayo, oo. Natubos na tayo, oo. Nasa atin na yung Espiritu, oo. Kaya merong napuput sa kasalanan eh. Hindi ka mapuput sa kasalanan, malibang nasa iyo Holy Spirit. Pero dahil hindi lang yung Holy Spirit ang nasa atin, nandoon pa rin yung indwelling sin. Nasaan siya? Nasa laman. Kaya sa rapture, ito ipapalitan eh. Kasi ito problema natin. Tanggap niyo ba yun? Yan yung problema. Kaya i-glorify yan, ipapalitan yan, ita-transform yan. Iiwanan natin. Kaya flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Bakit? Hindi papasok sa langit yung itong worldly flesh na to. Papalitan nito ng spiritual body. Yung glorified body na katulad ni Kristo. At dito nananahan yung kasalanan. At bakit nagwawagi ang kasalanan? Nagwawagi ang kasalanan kasi yan yung nakasanayan. Hello? Hinahanap-hanap ng laman yan. Sabi mo, ayoko na, mula ngayon magjejeta na ako, bukas makalawa. Ayun, ngasab ka na naman ng ngasab. Alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo. Alam niyo ba yun? Pinakamahirap kalaban sarili. Aminin nyo o hindi, bahala kayo. Kasi hindi nyo aminin, inoko nyo, sarili nyo. Kasi sa totoo lang, pwede kang maigpit sa iba, pagdating sa sarili mo, hindi lang maluwag, spoiled pa. Aminin. Hindi na ako ang may kagagawan kung hindi ang kasalanang nananatili. Iyan yung indwelling. So may dalawang kalikasan na nasa atin. Yung bagong kalikasan na natanggap natin magmula nung maligtas tayo, kung kaya nga nandito tayo, yan yung nagugutom sa katotohanan. Yan yung nauuhaw sa katwiran. Isa sa dahilan kung ba tayo balik ng balik. Salita ng Diyos. Pero yung mga hindi nababalik, pinatunayan lang nila, ayaw nila. Why? Walang pakinabang. So, sino yung babalik? Yung nakakakita ng pakinabang. Pero aminin natin, kung mayroong mga hadlangan ng kalaban sa atin, yung ating pagdalo. Gagawin kanyang busy. Bibigyan kanya ng ibang lakad. Bibigyan kanya ng kung ano-anong dahilan para hindi mo magampanan kung ano yung... Tama? Yung mga hindi ka mapigilan sa gagawa siya ng dahilan. Bibigyan kanya ng sakit. Yung halos di ka makalakad. Wah! Uulan ng malakas, ayaw mo mabasa. Tama. Sino ba naman, pastor, gusto magkasakit? Hindi ko naman sinasabing gusto mo magkasakit. Kaya lang aminin natin, maraming paraan ng kalaban para tayo mahadlangan.
and acceptable service may involve na sacrifice. Hello? May involve na sacrifice and acceptable service. May iniinda ka na, may dinadayin ka na, pero nandiyan ka pa rin at di ka mapigilan. Kaya yung mga nakakakita, baklasit mo. Saludo ko sa'yo. Of course, hindi yun yung habol natin, nasaludoan ka ng tao. Hindi. Kasi kagalakan na natin ang makapaglingkod. Amen ba? Let us have grace that we may serve Him acceptably. Tumatak sa isip ko. Kaya sabi ko, kailangan pag-aralan namin tumaigi. Kasi sa totoo lang, marami sa atin, kampante na tayo sa unacceptable service. Galikod mo na ko eh. Katunayan nga, yung iba hindi nagsisimba. Ako nagsisimba ako. Bagamat late ako, patensya na. At kaya natin pinag-uusapan. Kasi dapat, pa-improve. Of course, hindi pa tayo sinless. Pero dapat, we sin less and less. Imbis na padagdag, dapat pabawas. Hello? Yun yung acceptable service. Hello? So, aminin. Verse 18. Oh. Yung hindi mo matanggap na ikaw yung problema, ayan, sinabi na ni Pablo. For I know that in me, para wag mapagkamali na kung ano man yun, diniretsa niya. That is in my flesh. Dwelleth no good thing. Walang mabuti dyan. Kaya wag mo siyang asahang may gagawing mabuti. Hello? Kaya yung sinasabi ng mundo, trust your heart. Oh, come on. You cannot even trust yourself. Dwelleth no good thing. Kaya tatanungin mo, ano nga ba gusto ko? Naku, wag mo nang tanungin. Kasi kung baka kung ano, hilingin yan. Tama ba? For to will is present within me, but how to perform that which is good, I find that. Alam niya kung ano yung good. Pero wala siyang makitang puwang sa puso niya na may gustong gawin na gano'n. Alam mo, yun yung dapat gawin, pero gusto mo bang gawin? Wala yun. Kasi ano ba yung gustong gawin ng laman? To do evil. Palaging kontra sa salita ng Diyos. Kaya isa sa katuturuan na tinuturo ni Kristo sa discipleship, you have to die to yourself. Kaya may crucifixion eh. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan yun. Anong gustong gawin ng laman? Katuwiran? Hello? That is not present. Kaya, every time nag-aaral tayo, nakakapakinig tayo ng mga payo, ng exhortation mula sa salita ng Diyos, ayon sa katwiran at katotohanan, nasasaktan tayo.
Why? Aminin. Diyan tayo nagkukulang. Yung katanggap-tanggap na pagsunod. Tama. Sumunod ka nung nakaraang linggo. Ibang usapan yung ngayong linggo. Tama ba? Verse 19. For the good that I would, I do not. Yung mabuti at yung tama na gusto ko sanang gawin, hindi ko magawa. But the evil which I would not, that I do. Kaya, this is a Christian at his highest peak of spirituality. Kasi alam niya kung ano yung tama at mali. At yung mali, alam niya hindi niya dapat gawin. Yung tama, alam niya yun yung dapat gawin. May ganun ba tayo? O lahat na lang ng tama, yung gusto mo gawin. Ay, pastor, ako malinaw sa akin kung ano yung tama. Yung gusto ko gawin. Kaya minsan, dinidepend mo ang kasalanan. Pastor, depende yan. Depende. Kaya may pa-depende pa para maipagtanggol ang yung mali. At mga kapatid, yan yung pinakamahirap ituwid. Yung walang discernment sa mali at tama. Ito, spiritual to eh. Kasi alam niya mali sa tama eh. Basta nagmamahala kami eh. Pastor, gusto ko to eh. Mamamatay ako pagka... Naku, ang daming mga katwiran para huwag niyang bitawan. Ano yung conclusion of the whole matter? Sabi ni Solomon, fear God. Keep His commandment. Huwag kang lumabas doon. Ganun lang dalawang yun. Alam niyo kung ano yun? Relationship, fear God. Responsibility, keep His commandment. For this is the whole duty of man. That's the reality. Doon umiikot ang buhay ng isang tao. Relasyon niya sa Diyos, kaya may takot siya sa Diyos. At yung pagsunod niya sa mga kautusan ng Diyos, kaya sumusunod siya sa Diyos. Aminin. Verse 20. So ano yung problema ng taon to? Sarili? Now if I do that, I would not. It is no more I that do it, but the sin that dwelleth in me. Totoo ba to? Kombinado tayo sa problema natin. Hindi naman pala problema. Ano gagawin natin?
Ang tagal, pastor ha. Gusto ko kasi mag-isip tayo eh. Kasi ano yung ikalawang word? Alam niyo na kung ano yung dapat alamin. Alam niyo, sa totoo lang, sa tagal na nating naririnig ito, palagay ko, alam na natin lahat kung ano yung dapat gawin. In fact, alam natin na dapat ang tagal na nating ginawa. Kaya yun yung tinutumbok ng second word. Alamin. Nakita na natin kung sino may sala eh. Kung medyo mahigpit-higpit ka pa, pag tinanong ko, ano gagawin mo doon sa may kasalanan? Patayin! Kung makakapagsalita ang Lord ngayon sa ating kalagitnaan, sabihin ng Lord, ang tagal naman. Dapat ang tagal na niyan. Kasi hindi ba, sikreto sa pamumuhay bilang Kristiyano, pamumuhay sa kabanalan, kamatayan sa sarili. Patay ka sa sarili. Buhay tayo kay Kristo. Kaya yung nagkaroon sa akin ng bagong kahulugan yung, for to me to live is Christ and to die is gain. Hindi lang yung pang-comfort sa mga namatayan. Hindi lang. Pang-confront yun sa mga komportable sa kasalanan. Ano ibig mong sabihin, Pastor? Yung mamuhay ka para kay Kristo, dapat umiikot ang buhay natin para kay Kristo. Tapos ang kamatayan, kapakinabangan. Bakit? Kasi yun yung katapusan natin sa kasalanan. Kamatayan ang katapat ng kasalanan para tumigil. Kaya meron tinatawag na sin unto death, by the way. Kung Christian ka, hindi ka maputol sa kasalanan, papatayin ka ng Lord. Yung mga nagko-communion na walang pakundangan, dire-diretso, hindi ka naman nagko-confess ng kasalanan, dire-diretso. Some of them died. Yun yung sleep. Hindi sila basta namatay. Sila'y pinatay. Nino? Sino kaya? By the way, Christians lang ang pwedeng sin unto death. Pero narito tayo para alamin. Anong ating gagawin? Kasi ang tagal ko ng problema ito eh. Paulit-ulit na lang eh. Unang-unang tanong, are you willing to die? By the way, those who are afraid to die, I'll say this in general terms. Those who are afraid to die usually are not ready to die. Kaya ka takot mamatay kasi hindi ka handang mamatay. Kasi kung Christian ka, handa ka mamatay anytime. Kasi sa totoo lang, kamatayan ang katapat ng kasalanan. In the first place, the wages of sin is yung death doon, eternal separation yun. Hindi lang kamatayan physical yun. Eternal separation yun. Yung mga namuhay sa kasalanan at hindi nagsisi ng kanilang kasalanan, they will surely die. Kaya yung tinatawag na second death, yan yung pagka-ibinuhos ang kaluluwa sa impyerno, sama-sama yung lahat ng mga disobedient at lahat ng unbelievers. For as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, alamin. Ano yung dapat nating alamin?